Roma 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Bansang China. Isa itong komunistang bansa na suktulan na ang kasalanang ginawa laban sa ating Panginoong Diyos. Unang-una ay ang pag-aagaw sa mga maliliit na mga teritoryo katulad na lamang ng mga teritoryo ng Taiwan at Pilipinas. Pangalawa, kapansin-pansin na ipinagbabawal ang Kristyanismo sa bansang China at ang nakakamangha nito, nagdulot ito ng matinding trahedya sa bansang China na halos 1/4 ng buong China ay malubog dahil sa matinding dilubyo na inalaw ng ating Panginoon na mangyari sa kanilang bansa. At tila baga nagalit na ang ating Panginoon dahil umabot na hanggang langit ang kasalanan ng bansang China. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kilalang kilala natin ang bansang China kung pag-uusapan ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Napakarami na nitong mga kasalanan na ginawa sa mga maliliit na bansa na katulad ng Taiwan at Pilipinas dahil napakalaki na nga lang ng teritoryo ng China na pangalawa ito sa pinakamalaking bansa sa buong mundo na sumunod sa Russia. Ay kapansin-pansin pa rin na hindi pa rin ito kontento sa kung gaano kalaki ang kanilang teritoryo na gusto pa nilang umagaw ng mga maliliit na mga bansa. China is officially an atheist state. At kung ating mapapansin din mga kaibigan, ang bansang China ay ipinagbabawal dito ang Kristyanismo dahil ang China ay isang komunistang bansa. Ibig sabihin, bawal ang relihiyon, lalo-lalo na ang Kristyanismo. At nito lang taon ay napakarami na nilang mga pinahirap at hinaras at pinatay ng mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Ang mga leaders ng isang church sa China at inakusahan sila na vina-violate na nila ang national security. Isang pastor na nagngangalang Wang Haimiao ay hinaras at ininvestigate dahil ang mga pamilya at mga tahanan na mag-attend ng church service. At ang ginawa pa ng kapulisan ng China ay sunod-sunod nilang sinira ang mga churches na pinupuntahan ng mga pamilya sa China. Isa pang napakahirap na araw ng pagsamba na kung saan pinigilan ng mga pulis ang mga tao na pumunta sa mga Christian churches. Ang Hot-Hot na Bayan, ito ay trial ng mga Kristiyano na nagbebenta ng mga legal na Biblia sa bansang China. Sila ay hinatulan ng gobyerno ng China ng 15 years na pagkakalugo dahil sa kanilang pagbebenta ng mga Biblia. Isang pastor ang inares na nagngangalang Wan Changchun at ikinulong dahil sa kanyang pag-preach tungkol sa ating Panginoon. April 27, 2023, ang araw na ito ay pag-alala sa unang martir ng China. Nang pangalan niya ay si Uyghur. Siya ay namatay noong April 27, 1933 dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na nagpalaganap ng Kristyanismo sa bansang China. At isa lamang siya sa mga pinatay ng mga Chinese dahil sa kanyang pananampalataya. Napakarami ang pinatay at pinersecute ng mga Chinese dahil sa paglaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos sa kanilang lugar. April 28, 2023, isang maliit na church ang na-disturb ng kapulisan ng China at dinitain ang preacher na nagngangalang Chan Hao. At noong May 5, 2023, gumawa ng matinding hakbang ang gobyerno ng China. Tinipon ang mga pastor, ang mga leaders ng mga churches at sila ay pinag-sign ng mga dokumento na sila ay nagpapasakop sa prinsipyo ni Karl Marx. Ibig sabihin, hindi na sila nagpapasakop sa prinsipyo ng Biblia, kundi sila na ay nagpapasakop sa makamundo at sosyalismo na prinsipyo na taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan. At dahil sa ginawa ng China, nagkaroon ng matinding pagbaha sa halos 1/4 ng mga lugar sa China. Na tila baga umabot sa sukdulan ang kasalanan ng China. Isama mo pa dito ang pagkain nila ng mga karumal-dumal katulad na lamang ng mga ahas, mga plasenta, mga bata at marami pang iba.
Ito ang report sa bansang China. Noong May 7, maraming mga syudad sa Guangdong Province ang natamaan ng matinding pag-ulan at mga bagyo. Makikita natin sa video na in-upload ng mga netizens na napakadilim ng area. As if ito ay end of the world, mga kaibigan. Napakaraming mga kahoy ang natumba at napakaraming mga kutse ang na-smash dahil sa pagbagsak ng malalaking mga kahoy. Kapansin-pansin din ang isang truck na ito na inilipad at tumama sa isang malaking pader. Ang lugar ng Shenzhen, Dongguan at Yangjiang ay nagsuffer din sa matinding mga losses. Noong May 7, sa kalagitnaan ng araw, ang Yangjiang City ay nahit ng severe rainstorm na sinasamahan pa ng matinding bagyo, na ang level nito, mga kaibigan, ay level 10 to 11. Tila baga sa atin, mga kaibigan, ay signal number 4 at signal number 5 na nagresulta sa napakaraming mga punong kahoy na natumba dahil sa lakas ng hangin. Makikita rin natin sa isang video na ito ang staff sa mall ng Yangjiang ay nag-i-struggle na isara ang pintuan dahil sa lakas ng hangin sa loob ng mall. Ika pa ng mga local media reports sa lugar ng China. Sa hapon ng May 7, ang Dongguan ay naka-experience ng matinding thunderstorm na sinasamahan pa ng malalakas na mga pag-ihip ng mga hangin na umabot ng level 8 to level 9. At ang ibang mga areas ay naka-experience ng level 10 hanggang level 11. 5 mga towns ay na-record na more than 50 millimeters ng pag-ulan ang naranasan nila. Ito ang pinakamalaking amount ng ulan na naranasan sa China, na nagresulta, mga kaibigan, sa matinding pagbaha sa halos 1/4 na areas ng China, na kung saan halos sabay-sabay 9 na mga provinces sa China ay talagang nag-struggle dahil sa bagyong ito. At binabanggit pa ng mga reports, umabot pa hanggang central at northern part ng China ang matinding pag-ulan at malalakas na mga hangin, na sinasabi pa ng mga reports, ito raw ay isang torrential rain. Ibig sabihin, matindi talaga ang pag-ulan sa lugar ng China noong May 7. At kapansin-pansin, mga kaibigan, ito ay pagkatapos pinatawag ng mga opisyal ng China ang mga leaders ng mga Kristiyanong churches sa China upang pumirma sa kasunduan na idadagdag nila sa kanilang turo, ang turo ni Karl Marx patungkol sa pagiging sosyalismo na taliwas sa turo ng Biblia. Ngunit kapansin-pansin, mga kaibigan, at napakaklaro na binabanggit sa Roma 12 verse 19 na huwag tayong magiganti, ngunit ipaubaya natin ang galit ng Diyos sa mga tao na umaapi sa atin. Hindi ko naman sinasabi, mga kaibigan, na huwag nating mahalin ang ating mga kaaway, na huwag nating mahalin ang mga tao sa China. Ngunit ang nais ko lang sabihin, mga kaibigan, ay ipanalangin natin sila na nawa ay magbago sila at masumpungan nila ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Diyos, upang sa ganun ay makasama rin natin sila sa langit na bayan. Roma 12 verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Verse 18, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng payapa kasama ng sinuman. Tunay nga, mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo maging payapa. Idalangin natin sa ating Panginoong Diyos na nawa ay magkaroon ng kapayapaan ang ating pamumuhay dito sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang yan, idalangin natin na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Lalong higit ang nangyayari ngayon sa bansang China. Dahil hindi nila kilala si Jesus Christ, ay ang pag-ugali nila ay nasasapian ng mga turo ni Satanas. Kaya naman kapansin-pansin na nagsasuffer sila sa napakaraming dilubyo dahil ito ay kagagawan ni Satanas. Dahil ang ating Panginoon, inaalaw niya lang ang mga bagay na ito upang maipakita na totoong may Diyos. At naway mag-ilaw tayo sa mga tao na hindi pa nakakilala
sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos. Tunay nga Panginoon na pag wala kami sa inyong piling, kami po ay mapapahamak na katulad na nangyayari ngayon sa China. Sila Panginoon ay nagkakaroon ng dilubyo dahil hindi nila kayo kilala. Dahil ang magbibigay lang ng proteksyon sa kanila ay walang iba kundi ang iyong presensya. Tulungan sila Panginoon na malaman din ang katotohanan. Lalong higit ang mga tao sa aming paligid na mag-ilaw nawa po kami sa kanila upang malaman nila Panginoon ang tamang daan patungo sa langit na bayan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.